Ang mahinang memorya at panghihina ng katawan ay karaniwang bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang tamang nutrisyon, partikular ang regular na pagkain ng ilang uri ng prutas, ay makatutulong upang mapanatili ang kalusugan ng utak at lakas ng katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na uri ng prutas na may ebidensyang siyentipiko sa pagpapalakas ng memorya at kakayahang pisikal ng mga senior. Lahat ng prutas na ito ay madaling matagpuan, abot kaya, at maaaring idagdag sa araw-araw na dieta. Ang blueberries ay itinuturing na isa sa mga prutas na may pinakamataas na antas ng anthocyanins, isang uri ng flavonoid na may malakas na antioxidant properties. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng University of Cincinnati noong 2010, ang regular na pag-inom ng blueberry juice sa loob ng 2 linggo ay nagresulta sa makabuluhang pagpapabuti sa episodic memory ng mga matatandang may maagang senyales ng cognitive decline. Ang mga kalahok sa pag-aaral ay ipinakita ring may mas mataas na aktibidad sa ilang bahagi ng utak na responsable sa memory function, batay sa functional MRI scans. Bukod sa epekto nito sa utak, ang blueberries ay may potensyal ding bawasan ang oxidative stress at pamamaga inflammation. Dalawang pangunahing salik na konektado sa neurodegenerative diseases gaya ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Noong 2017, isang review article sa Neural Regeneration Research ang nag-ulat na ang flavonoid-rich foods tulad ng blueberries ay may positibong epekto sa neuroplasticity, synaptic signaling, at neuronal communication sa mga matatanda. Mahalagang tandaan na habang ang blueberries ay hindi gamot, sila ay maaaring ituring na functional food o pagkain na may karagdagang benepisyong medikal bukod sa nutrisyon. Sa kontekstong geriatric, ang pagdagdag ng 1 moritua hanggang 1 tasa ng fresh o frozen blueberries sa pang-araw-araw na diet ay itinuturing na ligtas at kapaki-pakinabang. Maaari itong idagdag sa oatmeal, plain yogurt, o kainin bilang merienda na hindi nangangailangan ng asukal o artipisyal na pampalasa. Sa larangan ng nutritional neuroscience, ang anthocyanins sa blueberries ay pinaniniwalaang nakatutulong sa pagpapanatili ng integridad ng blood-brain barrier at sa pagsuporta sa cerebral blood flow, dalawang aspeto na kritikal sa mga matatanda. Isang pananaliksik mula sa University of Reading at Peninsula Medical School UK. 2008 ay nagpapakita rin na ang mga matatandang uminom ng wild blueberry drink sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng mas mahusay na performance sa verbal memory tests kumpara sa placebo group. Dagdag pa rito, ang blueberries ay mababa sa glycemic index, na nangangahulugang hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas sa blood sugar level para sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes. Ito ay isang mahalagang konsiderasyon. Sa ganitong paraan, ang blueberries ay nagbibigay ng cognitive support nang hindi sinasakripisyo ang glycemic control. Sa kabuuan, ang blueberries ay isang prutas na may matibay na suporta mula sa agham pagdating sa kalusugan ng utak at pag-iwas sa age-related memory decline. Hindi ito nangangako ng mabilisang resulta, ngunit sa konteksto ng pangmatagalang dietary pattern, ito ay maaaring maging bahagi ng isang estratehikong plano sa pagpapanatili ng mental sharpness ng mga senior. Ang saging Musa SPP ay isa sa mga pinaka-accessible at paboritong prutas sa Pilipinas at maraming bansa sa buong mundo. Bukod sa pagiging abot-kaya at madaling kainin, ang saging ay may mahalagang papel sa nutrisyon ng mga senior.
lalo na sa aspeto ng kalusugan ng utak at lakas ng katawan. Ito ay mayaman sa potassium, vitamin B6, magnesium, at carbohydrates na madaling ma-metabolize. Lahat ay mahalaga para sa pisikal na enerhiya at cognitive function ng mga matatanda. Ayon sa National Institutes of Health (NIH), ang vitamin B6 ay isang coenzyme na kailangan sa produksyon ng mga neurotransmitters tulad ng serotonin, dopamine, at GABA. Ang sapat na antas ng vitamin B6 ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng cognitive decline at depression sa matatanda. Isang pag-aaral na isinagawa noong 2012 sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagpapakita na ang mga matatandang may mataas na dietary intake ng B6 ay may mas mahusay na performance sa memory tests kumpara sa mga may mababang intake. Bukod sa suporta sa utak, ang potassium sa saging ay kritikal sa regulasyon ng blood pressure. Sa populasyon ng mga matatanda, ang pagkakaroon ng stable na blood pressure ay mahalaga, hindi lamang para sa kalusugan ng puso, kundi pati na rin para sa pagpapanatili ng sapat na daloy ng dugo sa utak. Ang American Heart Association ay nagre-rekomenda ng potassium-rich diet upang mabawasan ang panganib ng stroke at cognitive impairment, na kadalasang sanhi ng vascular insufficiency sa mga matatanda. Sa usapin ng pisikal na lakas, ang magnesium at carbohydrates mula sa saging ay nagbibigay ng natural na enerhiya na hindi nangangailangan ng mataas na insulin response. Ang magnesium ay kilala sa papel nito sa muscle function at nerve transmission. Sa isang meta-analysis na inilathala sa Nutrients Journal noong 2020, tinukoy na ang magnesium deficiency ay may kaugnayan sa pagtaas ng panganib ng sarcopenia, ang kondisyon ng pagkawala ng muscle mass na karaniwan sa mga matatanda. Ang regular na pagkain ng isang medium-sized na saging mga 120-150 gramo ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 10 to 15% ng rekomendadong dietary allowance ng potassium, 20% ng vitamin B6 at 8% ng magnesium para sa mga taong nasa edad 6 na pataas. Higit pa rito, ang saging ay madaling nguyain at tunawin, kaya't ito ay akma para sa mga may kahirapan sa panunaw o may problema sa ngipin. Dalawang issue na karaniwang nararanasan ng mga senior. Hindi rin dapat kaligtaan ang fiber content ng saging. Ang resistant starch at pectin na taglay nito ay nakatutulong sa gut health, na may indirect na epekto sa utak. Ang tinatawag na gut-brain axis ay isang patuloy na pinagtutuunan ng pansin sa larangan ng geriatric nutrition. Ayon sa isang pagsusuri sa Frontiers in Aging Neuroscience 2017, ang maayos na kondisyon ng bituka ay may epekto sa mood regulation, cognition, at immune function sa matatanda. Sa kabuuan, ang saging ay hindi lamang isang merienda, ito ay isang functional fruit na may sapat na ebidensya sa larangan ng nutritional neuroscience at geriatric medicine. Sa pamamagitan ng simpleng pagdagdag ng saging sa pang-araw-araw na dieta, maaring makamit ang suporta para sa memorya, mood, sirkulasyon ng dugo, at pisikal na lakas ng mga senior. Ang mangga mangifera indica ay isang tropikal na prutas na hindi lamang kilala sa tamis at sustansya, kundi pati na rin sa potensyal nitong suportahan ang kalusugan ng utak, lalo na sa mga matatanda. Isa sa mga pangunahing aktibong compound sa mangga ay mangiferin, isang polyphenol na may antioxidant at anti-inflammatory properties na pinag-aaralan para sa benepisyo nito sa cognitive function. Ayon sa isang pananaliksik na inilathala sa Frontiers in Pharmacology noong 2016,
Ang Mangiferin ay may kakayahang protektahan ang neurons laban sa oxidative stress at neuroinflammation. Dalawang salik na pangunahing responsable sa paglala ng mga degenerative brain diseases gaya ng Alzheimer's at Parkinson's. Ipinapakita sa mga animal model na ang Mangiferin ay maaaring magpababa ng antas ng oxidative damage sa hippocampus, isang bahagi ng utak na may pangunahing tungkulin sa memorya. Bukod sa Mangiferin, ang mangga ay mayaman din sa vitamin C at vitamin A. Ang vitamin C ay mahalaga sa synthesis ng neurotransmitters at sa proteksyon ng utak laban sa free radicals. Noong 2017, isang observational study sa Japan na inilathala sa Nutrients Journal ang nagtala na ang mas mataas na plasma levels ng vitamin C sa matatanda ay may kaugnayan sa mas mababang risk ng cognitive decline. Samantalang ang vitamin A sa anyo ng beta-carotene ay nakakatulong sa proteksyon ng neurons at sa kalusugan ng paningin na parehong mahalaga sa mga senior. Ang fiber content ng mangga, particular ang soluble fiber tulad ng pectin, ay may papel din sa gut health na may indirect effect sa mood at cognition sa pamamagitan ng tinatawag na gut-brain axis. Sa isang review article mula sa Journal of Alzheimer's Disease 2019, ipinakita na ang dietary fiber mula sa prutas ay may protective role laban sa age-related cognitive deterioration sa populasyon ng matatanda. Dagdag pa rito, ang mangga ay may likas na epekto sa pagpapababa ng inflammation sa katawan. Ayon sa isang randomized controlled trial noong 2020 na isinagawa ng Oklahoma State University, ang mga adultong kumain ng 100 gramo ng mangga araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng pagbaba sa inflammatory markers tulad ng C-reactive protein CRP na isang biomarker na konektado rin sa cognitive decline sa mga senior. Sa praktikal na aspeto, ang mangga ay madaling isama sa dieta. Ang kalahating mangga kada araw ay nagbibigay na ng halos 50% ng recommended daily intake ng vitamin C para sa matatanda, habang nagdaragdag din ng hydration at natural sweetness na maaaring makatulong sa mga senior na may mahinang gana sa pagkain. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang sugar content ng mangga, lalo na para sa mga senior na may diabetes o insulin resistance. Sa ganitong kaso, inirerekomenda ang pagkain ng mangga sa moderate na dami, at mas mainam ito kung isasabay sa pagkain ng mataas ang fiber o protina upang mabawasan ang glycemic response. Sa kabuuan, ang mangga ay isang masustansya at functional na prutas na nagbibigay ng mahalagang antioxidants, vitamins, at fiber na may suportang siyentipiko para sa brain health at cognitive function ng mga matatanda. Sa tamang dami at kombinasyon, ito ay maaaring maging bahagi ng isang balanseng pagkain na nakatuon sa pagpapanatili ng memorya, konsentrasyon, at pangkalahatang mental na kalusugan sa edad 60 pataas. Ang Avocado Persea americana ay isang uri ng prutas na may mataas na nilalaman ng monounsaturated fats, dietary fiber, at micronutrients na may benepisyo para sa kalusugan ng utak at kalamnan, partikular sa mga taong nasa edad 60 pataas. Hindi katulad ng ibang prutas, ang abukado ay may kakaibang komposisyon ng taba na nakatutulong sa sirkulasyon ng dugo, kabilang na ang daloy ng dugo sa utak, na kritikal para sa memorya at cognitive performance ng matatanda. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Illinois na inilathala sa International Journal of Psychophysiology noong 2020, ang mga matatandang kumain ng isang abukado araw-araw sa loob ng 6 na buwan
ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas sa lutein level sa dugo at pagpapabuti sa mga markers ng cognitive function, partikular sa bahagi ng utak na may kaugnayan sa attention at memory. Ang lutein, isang carotenoid antioxidant na sagana sa abokado, ay hindi lamang para sa mata, kundi may mahalagang papel din sa cognitive health. Bukod sa lutein, ang abokado ay mayaman din sa vitamin K, folate, at vitamin E, mga nutrisyong kilala sa suporta nila sa brain aging. Sa isang systematic review na inilathala sa Nutrients Journal noong 2019, tinukoy na ang sapat na vitamin E intake ay may kaugnayan sa mas mababang insidente ng Alzheimer's disease at age-related memory loss. Samantala, ang folate ay mahalaga sa pag-regulate ng homocysteine, isang amino acid na, sa mataas na antas, ay iniuugnay sa mas mabilis na cognitive decline at stroke. Ang mga monounsaturated fats sa abokado ay tumutulong din sa pagpapababa ng LDL cholesterol at sa pagpapanatili ng vascular health, ang magandang kondisyon ng mga ugat, lalo na sa cerebrovascular system, ay nakatutulong sa mas mahusay na oxygen delivery sa utak. Isang pag-aaral mula sa American Heart Association noong 2015 ay nag-ulat na ang mataas na consumption ng good fats, gaya ng makikita sa Mediterranean-style diets na may abokado, ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng cognitive impairment. Sa konteksto ng kalusugan ng katawan, ang abokado ay may taglay ding magnesium at potassium, dalawang electrolytes na kritikal sa nerve transmission at muscle contraction. Ayon sa isang cohort study sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2018, ang sapat na magnesium intake ay may protective effect laban sa sarcopenia o age-related muscle loss sa matatanda. Sa ganitong paraan, ang abokado ay hindi lamang prutas para sa utak, kundi para rin sa lakas ng katawan. Mula sa dietary standpoint, ang kalahating abokado kada araw ay sapat na upang makapagbigay ng humigit kumulang 20% ng daily value ng folate, 15% ng vitamin K, at higit sa 10% ng potassium at vitamin E para sa matatanda. Maaari itong idagdag sa whole grain toast, isama sa salad, o kainin ng hiwalay bilang merienda. Bukod sa masustansya, ito rin ay madaling nguyain at may texture na akma para sa mga senior na may dental concerns. Mahalagang tandaan na bagamat mataas ang fat content ng abokado, ito ay hindi saturated fat. Sa katunayan, sa mga clinical nutrition guidelines para sa senior population, inirerekomenda ang moderate intake ng monounsaturated fats bilang bahagi ng brain-healthy at heart-healthy diet. Sa kabuuan, ang abokado ay isang nutrient-dense na prutas na may matibay na suporta mula sa clinical nutrition at geriatric science. Ang regular na pagkain nito ay maaaring maging bahagi ng holistic approach sa pagpapanatili ng malusog na memorya, mabuting mood, at matatag na katawan sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ang pagpapanatili ng malinaw na memorya at sapat na lakas ng katawan ay hindi nangangailangan ng komplikadong regimen. Sa tulong ng tamang nutrisyon, partikular sa pamamagitan ng regular na pagkain ng mga prutas gaya ng blueberries, saging, mangga, at abokado, maaari nating suportahan ang mga pangunahing aspeto ng kalusugan ng mga senior mula sa cognitive function hanggang sa pisikal na enerhiya. Lahat ng prutas na ito ay may siyentipikong batayan sa kanilang benepisyo at madaling maisama sa pang-araw-araw na dieta. Mahalaga pa ring tandaan na ang epekto ng nutrisyon ay dumarating sa pamamagitan ng konsistensya. Walang iisang pagkain ang makagagarantiya ng resulta. Ngunit ang regular na pagkain ng mga prutas na may antioxidant, healthy fats, vitamins, at fiber
ay isang hakbang patungo sa mas maayos na kalidad ng buhay habang tumatanda. Kung may alin man sa mga prutas na ito ang hindi pa bahagi ng inyong karaniwang pagkain, maaring simulan ito sa maliliit na serving at obserbahan kung alin ang pinakamainam para sa inyong katawan. Para sa mga senior na may kondisyon tulad ng diabetes, inirerekomendang kumonsulta muna sa doktor o dietitian bago gumawa ng malalaking pagbabago sa pagkain. Para sa higit pang praktikal at maaasahang kaalaman tungkol sa nutrisyon at kalusugan ng mga matatanda, mangyaring isubscribe ang aming channel at i-activate ang notification bell. I-comment sa ibaba. Nakapili na ako ng prutas ko kung handa ka nang isama ang mga ito sa iyong araw-araw na pagkain